Agad naman itong binuhat ni Reggie. Agad naman na yumakap si Ricky sa ama nito habang patuloy na umiiyak. Son, Dad is here na. Stop crying, baby. Mommy and I will take you to the sea for swimming, okay? Pag-alon ni Reggie sa anak, tumigil naman sa pag-iyak si Ricky, ngunit patuloy pa rin ito sa paghikbi. Ay, mana-mana talaga sa iyong anak mo. Alam mo bang ganyan na ganyan ka noong bata ka? Ang hirap patahanin kapag sinumpong ka na ng tantrums mo. Umiiling na wika ni Tita Joy kay Reggie. Siya nag-alaga kay Reggie noon mula pagsilang nito hanggang sa magbinata, kaya kilalang kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Yaya naman, wag mo na pong ipagsabi. Pabirong wika ni Reggie sa kanyang mahal na yaya, sa kanya ito niyakap. Maylin, pakihanda na lang ng mga gagamitin ni Ricky na mag-swimming. Yung mga toys niya na para sa build ng castle, pakidala na rin. Salamat. Wika ni Reggie sa yaya ng kanyang anak. Agad naman itong nagpaalam upang ihanda ang mga gamit ng alaga. Agad na nagbihis si Reggie ng kanyang pang-swimming. Ganoon din si Mirasol. Nagsuot ito ng long sleeve one-piece swimsuit. Tama-tama din na natakpan ng damit ang mga kiss marks niya sa leeg dahil mataas ang leeg ng suot niya. Nag-breakfast muna ang mag-anak bago sila pumunta sa dagat. Sumama din pati ang kanilang magulang kaya masayang-masaya si Ricky dahil kalaro niya ang kanyang daddy at daddy Lo. Gumawa sila ng sandcastle habang si Robert naman ay nakaupo lang sa dala nilang beach chair. Hirap pa rin kasi itong magkikilos dahil sa kanyang operasyon noon sa puso. Masaya namang pinanood ng Robert ang tatlo na gumawa ng sandcastle. Sina Mirasol, Jane, Amanda at Joy naman ay magkakasamang nagbabad sa tubig dagat. Mainit kasi ang tubig ng dagat kapag maaga pa kaya sarap na sarap naman sa Amanda dahil talagang nakaka-relax sa katawan ng mainit-init na tubig ng dagat. Sa loob ng 5 araw na inilagay nila sa Isla Paraiso ay masasabi nilang nag-enjoy silang lahat sa kanilang maikling bakasyon dahil sinuli talaga nila ang bawat araw na inilagay nila doon at wala silang ibang ginawa kundi ang mag-bonding at mamasyal. Sana'y maulit pa ang bakasyon natin na ganito. Sama-sama. Wika ni Amanda habang sakay sila ng van pauwi ng Maynila. Hayaan mo balae at dadalasan natin ang pagbabakasyon na magkakasama. Ngayon na naipasa ko na ang lahat ng aking mga company sa aking mga anak, panahon na rin upang mag-enjoy din ako sa mga nalalabi ko pang buhay kasama ng aking pamilya. Sagot ni Jaime kay Amanda. Tama balae, habang malakas pa tayo at kaya pa natin maglakad. Sabi naman ni Robert na siyang tinawanan nilang 4. Napalingon pa sila sa mag-anak na nasa pinakalikod ng van at gaya ng papunta sila ay tulog na naman ang tatlo sa biyahe nila. Tamang-tama din ang upuan sa likod na ginawang sofa bed kaya nagkasya din silang tatlo doon. Kinuhanan pa ng picture ni Jaime ang natutulog na mag-anak dahil nagagandahan siyang pagmasdan ng mga ito sa kanilang posisyon. Nagmistulang palaman si Reggie dahil parehong nakayakap sa kanya ang mag-ina habang nakadantay pa si Ricky sa ama nito. Nang sumunod na linggo ay balik trabaho na naman si Reggie at Mirasol. Meron din bagong design si Mirasol at launching na ito kaya busy din siya sa kanyang fashion business. Miss Mirasol, ready na po ang lahat ng mga designs niyo na kasali sa fashion show at yung isusuot niyo po para sa finale, nakahanda na rin. Pagbibigay alam ni Thea kay Mirasol. Nasa Mirasol Fashion Collection siya ngayon at tinitingnan ang preparation ng kanyang fashion show na gaganapin mamayang gabi. Thank you, Thea. Maasahan ka talaga. Sagot ni Mirasol sa kanyang executive assistant. Matapos maayos ang lahat sa kanyang shop ay muling bumalik si Mirasol sa Altamirano Company. May mga kailangan pa kasi siyang ayusin doon at may pinapirmahan din sa kanya ang kanyang secretary. Pagdating ni Mirasol sa company ay medyo nahihilo siya dahil sa pagod at init sa labas kaya dire-diretso siyang pumasok sa opisina nilang mag-asawa. Pagbukas ni Mirasol sa pinto ay nagulat siya dahil may kausap na babae ang kanyang asawa sa loob. Umalik pa ang babae sa kanyang asawa bago ito tumalikod at tangka na sanang lalabas ng opisina. Ngunit nagulat ito dahil nandoon siya sa may pinto at masamang nakatingin sa kanila na Reggie. Love, nandito ka na pala. Si Ashley pala, kababata ko. Kakauwi lang niya from New York. Pakilala na Reggie sa babae. Hey Mirasol. Oh gosh, totoo ngang ikaw ang asawa ni Reggie.
Alam mo bang isa ako sa mga tagahanga mo at nag-aabang sa mga bagong designs mo? Can I hug you? Parang kinikilig na wika ng babae kaya napatango na lang si Mirasol. Agad naman siyang niyakap ni Ashley at hinalikan pa siya sa pisngi. Reggie, kunan mo naman kami ng picture. Gusto kong ipost sa social media account ko para makita ng mga friends ko na nakilala ko ang isang famous designer from Paris. Kinikilig pang wika ni Ashley. Napapailing naman na kinuha na Reggie ang phone ng babae saka kinuha na ng picture ang dalawang babae. Oh, ayan na. Ang dami mong alam. Wika ni Reggie saka ibinalik ang cellphone ng kababata. Thank you, Mirasol. See you. Nakamiting wika ni Ashley saka muling niyakap at hinalikan sa pisngi si Mirasol. Hindi pa rin umiimig si Mirasol kahit wala na ang babae. Naglakad siya papunta sa secret room at balak niya magpahinga nang pigilan siya ni Reggie. Love, galit ka ba sa akin? Tanong ni Reggie sa asawa. Alam niyang galit na naman ang kanyang asawa sa kanya dahil nadatnan siya nitong may kausap na babae at hinalikan pa siya kanina ni Ashley. Anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa ako kasi nadatnan kitang may kasamang ibang babae dito at hinalikan ka pa. Galit na boses ni Mirasol na sagot sa asawa. Sa kanya iwinaksi ang kamay nito at nagmamadaling pumasok sa loob ng room. Love, kababata ko sa Ashley at para ko na din siyang kapatid. Bata pa kami ay talagang malapit na kami sa isa't isa. Paliwanag na Reggie sa asawa. Bigla tuloy siyang nagkaproblema. Kung alam lang sana niyang biglang darating si Mirasol ay sana sa conference room na lang sila nag-usap ni Ashley. Oo nga eh, at ang sweet niyo pang dalawa. May yakapan at halikan pa kayong nalalaman. Pauyam na sagot ni Mirasol sa asawa. Hindi na lang siya tumuloy sa room. Umupo na lang siya sa kanyang desk at tinapos ang mga pipirmahan niya dahil gusto na niyang makauwi agad. Ayaw din niyang makita ang kanyang asawa ngayon. Napapailing na lang si Reggie sa kanyang asawa. Alam niyang nagsiselos ito kaya ito nagagalit sa kanya. Ahayaan na lang muna niyang asawa hanggang sa mawala na ang init ng ulo nito. Umupo na lang din siya sa tabi nito at ipinagpatuloy ang kanyang mga trabaho. Nang matapos ayusin ni Mirasol ang mga papeles na kanyang napirmahan ay agad siyang tumayo at saka mabilis na lumabas ng kanilang opisina. Love, wait! Saan ka pupunta? Habol sa kanya na Reggie ngunit mabilis na nakapasok sa elevator ang kanyang asawang may sumpong. Kaya agad niyang tinawagan ang mga bodyguard ng asawa upang sabihin na pababa sa Mirasol sa building at kailangan nila itong pigilan sa pag-alis. Agad din niyang kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit saka sumunod sa asawa niya sa baba. Nabutan pa nitong inaaway ni Mirasol ang mga bodyguard nito dahil ayaw siyang payagang umalis ng mga ito. Sige na, ako na bahala sa asawa ko. Wika na Reggie sa mga bodyguard kaya nagsilayuan na ang mga ito sa kanila at sumakay sa kanilang mga sasakyan. Agad na hinawakan ni Reggie ang kamay ng asawa sa kanito hinila papunta sa kanilang sasakyan. Hindi na rin tumutol pa si Mirasol dahil wala na din siyang magagawa dahil napakahigpit ng hawak sa kanya ng asawa. Halatang nagtitimpi ito ng galit kaya madilim ang mukha nito. Agad na binuksan ni Reggie ang pinto ng kanilang sasakyan saka pinaupo si Mirasol sa loob. Siya din ang naglagay ng seatbelt ng asawa bago ito umikot sa kabilang pintuan. Pagkaupo ni Reggie sa driver's seat ay agad niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Sa kanya hinarap ang asawa na nakasimangot pa rin hanggang ngayon. Sinusumpong ko na naman Mrs. Altamirano. Si Ashley pa rin ba ang dahilan ng pagkakaganyan mo? Nagtitimping tanong ni Reggie sa asawa. Kung hindi lamang sana naglilihi ang kanyang asawa ay baka nasagawa na niya kanina pa. Minsan kasi naiinis na din siya sa mga pinagagagawa ng asawa niya. Kung ano ang gusto nito ay kailangan siyang masunod. At kahit mali ay ipipilit pa rin ito at kung hindi niya mapagbigyan ay iiyak naman ito kaagad. Galit ako sa'yo, huwag mo akong kausapin. Maktol na sagot ni Mirasol sa asawa. Para din itong bata na nagdadabog at may pagpapadyak pa sa pagsasalita. Fine, kung ayaw mo akong kausapin, tatawagan ko na lang ulit sa Ashley at siyang kakausapin ko buong magdamag. Malakas din ang boss ni Reggie na sagot sa asawa. Saka pinatakbo na ang kotse pauwi sa kanilang bahay. Wala pa ring imik si Mirasol sa kanya. Ang akala niya sasagot din ito kanina sa sinabi niya ngunit nanahimik lang ang asawa at ipinikit na lang ang mga mata nito. Nagsisipa si Reggie sa kanyang sinabi dahil mukhang lalong dinibdib ito ng kanyang asawa. Agad naman na nag-shower si Mirasol at naghanda na para sa kanyang pag-alis.
Gusto niya makarating sa kanyang company ng maaga upang siya mismo ang mag-ayos ng mga kasuotan na irarampa nila ngayong gabi. Paglabas niya ng bahay ay hindi niya nakita ang kanyang asawa. Hindi rin ito pumasok sa kanilang kwarto kanina. Hindi na lang siya nag-abalang tanungin ito sa mga kasambahay dahil gusto na niyang umalis ng maaga. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito. Nakasunod naman sa kanya ang mga bodyguard niya hanggang sa makarating siya sa kanyang sariling building. Agad naman siyang sinalubong ni Thea at sabay pa silang naglakad patungo sa gaganapan ng kanyang fashion show. Thea, gusto ko mag-additional ng design. Pwede ba magpahabol ka ng mga male outfits at ihalo sa mga summer collection ko? Wika ni Mirasol sa kanyang secretary. Miss Mirasol, ako na bahala sa mga outfit na ilalabas. Sagot ni Thea sa kaagad na tinawagan ng kanilang mga staff. Miss Mirasol, sa loob ka na maghintay. May kailangan pa kasi kaming ayusin dito ngayon para sa mga hiling mo. Wika ni Thea. Agad naman nagpaalam si Mirasol sa kanyang secretary at agad na pumasok sa kanyang private dressing room. Umiga muna si Mirasol sa kanyang malapad na sofa ngayon. Ngayon niya naramdaman ng pagod dahil sa maghapon na nasa labas siya. Hanggang sa maisip na naman niya si Reggie. Kaya lalo siyang nainis nang maalala niya ang babaeng yumakap at humalik sa kanyang asawa. Dahil sa pagod ay agad na nakatulog si Mirasol sa kanyang malambot na sofa. Tiwala naman siyang gigisingin siya mamaya ni Thea kaya gusto muna niyang magpahinga. May isang oras pa naman bago ang show kaya makakapagpahinga siya kahit konti. Abala naman sa labas ang lahat ng mga staff ng Mirasol Collection upang pagandahin ang lugar. Excited din silang lahat sa show na magaganap mamaya lang. Yung mga bulaklak, ilabas na ninyo para mailagay na natin. Bago dumating ang buong pamilya ni Miss Mirasol. Gusto ko maging perfect ang gabing ito para kay Miss Mira. Wika ni Thea sa mga staff nila. Agad naman na nagsikilo sa mga staff at agad na inilagay ang mga bulaklak sa buong paligid. Puno din ang bulaklak ang mga stage kung saan rarampa ang mga model. Patungo naman sa airport sina Jaime at Jane upang sunduin sina Eric at Helen galing sa kanilang honeymoon sa Japan. Mahal, hindi kaya tayo mahuli sa event? Mukhang matraffic kasi ngayon. Baka pagbalik natin ay tapos ng show. Nag-aalalang tanong ni Jane sa asawang si Jaime. Hindi naman siguro mahal. At isa pa, panghuli naman ang paglabas ni Mirasol kaya makikita pa natin siya lumakad. Sagot naman ni Jaime sa asawa. Pagdating nila sa airport ay sakto naman na palabas na sina Eric at Helen. Agad na sinalubong ni Jane ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Saka hinalikan sa pisngi. Ganoon din kay Helen. Niyakap at hinalikan din niya ang napakabait na manugang at kaibigan ng kanyang anak. Kumusta ang honeymoon niyo? Nag-enjoy ba kayo sa mga pinuntahan niyong dalawa? Agad na tanong ni Jane sa mag-asawang bagong dating. Opo, Nay. Sobrang nag-enjoy po kami ni Eric doon. Agad na sagot ni Helen kay Jane. Nay, pwedeng sasakyan na natin ituloy ang kamustahan. Kailangan na natin umalis at baka hindi na natin maabutan ng show. Wika naman ni Eric. Saka inakay papunta sa sasakyan ang dalawang babaeng mahalaga sa kanya. Abala naman ang mga bodyguard nila sa pagbuhat ng mga gamit ng mag-asawa. Ay, oo nga pala. Butit pinaalala mo. Naku, hindi na natin naabutan ng show nito. Natatarantang sagot ni Jane. Kaya niyakap na lang siya ni Eric habang natatawa ito sa kanyang ina. Bilisan niyong mag-iina. Tumawag na si Reggie at tinatanong na niya kung nasaan na tayo. Salubong naman sa kanila ni Jaime saka inalalayan ang asawa sa pagsakay sa loob ng van. Anong sabi? Nagsimula na ba daw ang show? Kinakabahang tanong ni Jane sa asawa. Malapit na. Mabutit nakatulog daw si Mirasol kaya hindi pa nila sinisimulan ang show. Sagot ni Jaime sa asawa. Nakahinga naman ng maluwag si Jane dahil hindi pa pala nagsisimula at makikita pa niya ang kanyang anak na maglakad sa harapan ng napakadaming tao na manonood ngayong gabi. Pagdating nila sa harap ng building ay agad din silang nagsibabaan at agad na pumasok sa loob. Agad naman silang sinalubong ni Reggie saka nagmano pa ito sa kanilang mag-asawa. O bakit nandito ka pa sa labas? Tanong ni Jaime kay Reggie. Iniintay ko talaga kayo, Dad. Nay, bro, kinakabahan kasi ako eh. Sagot ni Reggie habang kinakamot ang kanyang ulo. Nakasuot siya ng black suit na talaga namang bagay na bagay sa kanya. Kaya mo yan, bro. Sabi naman ni Eric saka tinapik ang balikat ni Reggie. Tayo na sa loob. Baka wala na tayong maupuan. Pagyaya ni Jane sa mga kasama.
Mahal, naka-reserve na ang upuan nating lahat. Kaya kahit mahuli tayo, ay walang sino mang uupo sa mga upuan na nakalaan para sa atin. Wika ni Jaime sa kanyang asawa. Pagpasok nila sa loob ay nabungaran nila ang kakaibang arrangement sa buong paligid. Punong-puno ito ng mga pink and white roses ang buong paligid at meron ding naglalakihan na monitor sa buong paligid. Meron ding isa sa pinakataas ng stage upang makita ng maliwanag ng mga guest ang mga ipapakitang pictures and videos. Nadatna na din nila doon sina Robert at Amanda. Nandito na rin si Joy at pati na ang mga malalapit na kaibigan ni Reggie at Mirasol. Napakadami mga kilalang personalidad sa event, pati mga reporter na galing sa iba't ibang station ay nasa loob na din at naghihintay ng show. Saka iuulat sa kanilang station. Nang masigurong maayos na ang lahat ay agad nang ginising na tayo si Mirasol. Nalimpungatan pa si Mirasol dahil hindi niya akalain na mapapasarap ang kanyang tulog. Anong oras na ba? Tanong ni Mirasol kay Thea habang nakaupo pa rin sa kanyang sofa. Meron na din siyang comforter na nakatakip sa kanyang katawan. Nagtaka pa siya kung sino ang naglagay sa kanya nito. It's time to get ready, Miss Mirasol. Kaya tumayo ka na dyan at nang maayusan ka na namin. Nakangiting sagot ni Thea sa kanya. Kaya agad siyang tumayo at nagtungo muna sa banyo upang mag-toothbrush at maghilamos bago siya ayusan ng kanyang mga makeup artist. Dalawa ang nag-ayos kay Mirasol upang mapabilis ang kanilang trabaho. Isa ang nag-aayos ng kanyang buhok at ang isa naman ay siyang naglalagay ng kanyang makeup. Nang matapos na siyang ayusan, ay isunod naman nilang bihisan siya ng kanyang evening gown. Sariling design ito ni Mirasol at bagong labas lang sa kanyang collection. Ang Mira Drape Roach na dark green, split tie and backless formal long dress. Bagay na bagay ito sa balangkinitang katawan ni Mirasol at lalo pang lumitaw ang kagandahan nito dahil sa light makeup niya. Magtatatlong buwan na rin ang kanyang tiyan ngunit hindi pa ito halata kaya maganda pa rin ang fit ng damit sa kanyang katawan. 5 more minutes, sabi ni Thea na sumili pa sa kanila sa loob ng room. Kaya agad na nagwisik ng pabango si Mirasol at isinuot ang kanyang high-heeled shoes. Sinalubong naman siya ni Thea at inalalayan siyang pumunta sa may pinto ng backstage. Kinakabahan si Mirasol kaya ipinikit muna niya ang kanyang mga mata. Ngunit muli din siyang napamulat dahil may biglang humawak sa kanyang kanang kamay at piniga pa ito. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang kamay paakyat sa kanyang puso dahil sa pagpiga sa kanyang kamay. Nagulat pa si Mirasol dahil si Reggie pala ang nasa tabi niya. Nakasuot ito ng black suit at may red rose pa sa bulsa nito. Katulad din ito ng rose na inilagay ng kanyang hairstylish sa kanyang buhok. What are you doing here? May pagtatakang tanong ni Mirasol sa asawa. Andito ako para samahan ka, love. Dahil hindi ako makapapayag na ibang lalaki ang maging escort mo. Dahil ako ang asawa mo at dapat na nasa tabi mo. Sagot ni Reggie. Saka nito dinampian ang nakaawang na labi ng asawa. Napangiti naman si Mirasol dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Kahit pala nagkasagutan sila kanina lang ay ang sweet pa rin ito at gusto pa rin siyang ipagdamot sa ibang lalaki. Kaya siya ang mag-escort sa kanya sa kanyang show. Hanggang sa marinig na nila ang pagtawag sa kanilang pangalan na dalawa. Kaya agad na itinaas ni Reg ang kanyang kaliwang kamay at agad din na ipinatong ni Mirasol ang kanyang kanang kamay sa kamay ni Reggie. Saka sila nagsimulang naglakad. Malakas na palakpakan ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Tumigil muna sila sa bandang gitna ng stage, saka pinaikot ni Reggie ang asawa sa harap niya. Saka sila muling lumakad patungo sa harapan ng mga audience. Parang magaling sila Mirasol at Reggie sa pagrampa sa harapan ng audience. Umanga naman si Mirasol sa kanyang asawa dahil alam pala nitong rumampa na parang model. Nang matapos sila sa ilang beses na pag-ikot ay saka sila muling bumalik sa gitna at doon tumayo. Nagtayuan pa ang mga tao habang nagpapalakpakan ng mga ito dahil sa sobrang saya nila at nagustuhan din nila ang mga design ni Mirasol. Bigla naman lumabas si Ricky mula sa backstage at may dala pang bulaklak para sa kanyang mommy. Napakagwapo nito sa suot niyang black suit na kagaya ng kanyang daddy. Congratulations, mommy! Malakas na pagbati ni Ricky kay Mirasol. Agad naman na lumuhod si Mirasol at saka niyakap ang kanyang mahal na anak. Inalikan din niya ito sa magkabilang pisngi si Ricky. Sa kanya kinuha ang bulaklak na hawak ng bata. Magkahawak kamay pa sila na kumaway sa mga nanonood sa kanila habang nakangiti. Pinati din siya ni Reggie sa kanyang matagumpay na fashion show.
Congratulations, my love. Pagbati ni Reggie sa asawa saka may kinapa sa kanyang bulsa at agad na inilabas ito. Hindi inaasahan ni Mirasol ang biglang pagluhod ni Reggie sa kanyang harapan habang hawak ang maliit na pulang kahon na merong diamond ring. Nalalaki ang kanyang mga mata dahil dito. Love, Mirasol, will you marry me again? Kinakabahan na tanong ni Reggie sa asawa. Bakas din sa mukha nito ang pagsusumamo at pagmamahal sa kanya. Mirasol? Muling pagtawag sa kanya ni Reggie dahil hindi na gumalaw si Mirasol sa kanyang kinatatayuan. Mommy, say yes to Daddy? Malakas na wika ni Ricky saka itinulak ang likod ni Mirasol kaya napahakbang siyang palapit kay Reggie. Yes. Yes, I will marry you. I will marry you, Reggie. Again and again and again. Sagot ni Mirasol. Nakangiti ito, ngunit may luha naman sa kanyang mga mata dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Agad naman na kinuha ni Reggie ang singsing sa inilagay sa daliri ni Mirasol. Sa kanya niyakap ang asawa ng mahigpit. Parehong napaiyak si Mirasol at Reggie dahil sa sayang kanilang nararamdaman. Wala na din silang pakialam sa kanilang paligid at agad na pinaglapat ang kanilang mga labi. Hindi naman nagtagal ang halikan nila dahil agad silang hinawi ni Ricky at saka nagpabuhat ito kay Reggie. Agad naman na binuhat ni Reggie ang kanilang anak saka kumuway sa mga tao. Sunod-sunod naman na umakyat sa stage ang kanilang mga pamilya upang batiin silang dalawa. Anak, binabati kita. Wika ni Jane sa kanyang anak. Thank you, Nay. Agad na sagot ni Mirasol sa ina sa kanya ito niyakap ang kanyang nanay ng mahigpit. Nagulat din si Mirasol dahil nandito na din sina Eric at Helen. Ang akala niya ay sa 1 linggo pa ang balik ng mga ito. Congrats, Frenny! I'm so happy for you. Masayang bati sa kanya ni Helen. Thank you, Frenny. Kailan pa kayo dumating? Kanina lang. Diretso na nga kami dito kasi gabi na rin kami nakarating. Sagot sa kanya ni Helen. Nagkakagulo naman ang mga reporters sa baba ng stage. Lahat ay gustong magtanong kay Mirasol at Reggie. Ngunit tinaharangan sila ng mga bodyguard. Miss Mirasol, pwede magtanong? Halos pare-pareho ang sigaw ng mga reporters sa kanya kaya napilitan siyang magsalita. Magpapapress ko na lang po kami sa susunod na araw. Sana po ay maintindihan ninyong lahat na kailangan din po ng space ni Miss Mirasol ngayon. Alam ko lahat kayo ay maraming gustong itanong sa kanya. Ipunin na lang po ninyo lahat ng mga tanong ninyo at sa press ko na lang ninyo itanong lahat. Salamat po. Wika na tayo sa mga reporter na nagtutulakan sa ibaba ng stage. Agad naman na pinapasok na sa loob si Mirasol upang tumigil na ang mga nagkakagulong mga reporter. Ano ba naman mga press na iyon? Ang kukulit. Nayayamot na wika ni Amanda. Balae, masanay ka na sa kanila dahil hindi pa ito ang una tuli na makakasalamuha mo sila. Sabi naman ni Jaime sa balae niya. Ganito pala ang buhay ninyo mga Del Rio, balae. Laging sinusundan ng press. Kaya pala napakadami yung mga bodyguard na kasama. Hindi makapaniwala si Amanda dahil sa kasikatan ng pamilya Del Rio ay lagi din silang sinusundan ng mga reporters. Agad na umalis ang buong pamilya. Sa likod sila dumaan upang walang makakita sa kanilang mga reporter at paparazzi. Nakaabang naman ang bulletproof van ng mga Del Rio sa likod ng building. Nasa lobby to ng isang room kaya wala talagang makakakita sa kanila na lalabas sila dahil walang bintana ang van. Agad na lumabas sa balita ang engagement nila Mirasol at Reggie. Lumabas din sa balita na dati ng kasal ang dalawa at may isang anak na din sila. Maraming natuwa sa balita at meron ding hindi natutuwa. Ang mga reporter ay nagpupumilit na makapasok sa loob ng subdivision upang puntahan ang mga bahay ng mga Del Rio. Meron ding nag-aabang sa labas ng Resol's Bistro and Bar. At kahit sa Altamirano Enterprises ay nakaabang na rin sila sa pagdating ni Reggie Altamirano. Paano pa tayong lalabas nito? Ang dami nag-aabang sa atin ng mga reporter sa labas. Nagkakagulo na sila. Gusto na talaga nilang ma-interview kayong dalawa. Wika ni Amanda kina Reggie at Mirasol. Nasa mansyon sila ngayon ng mga Del Rio. Doon sila lahat tumuloy matapos nilang umalis sa building na pag-aari ni Mirasol. Mom, relax. Magsasawa din ang mga iyan. Hayaan nyo at bukas na bukas din ay magpapapress con kami para matapos na ang pangungulit nila. Wika naman na Reggie sa ina. Niyakap din niya ito dahil hindi na kagaya ng dati ang kanyang mommy.
Noong bata pa siya ay lagi naghahanap ng paraan ng kanyang ina upang lumabas sa kahit saan. Mapadyaryo, magazine, radio o television. Ngunit ngayon ay tila ayaw na nitong lumantad pa sa publiko. Gusto nitong mabuhay sila ng malaya at normal na gaya ng iba na hindi nagtatago sa media. Dito na kayo matulog balae para naman makapag-bonding pa tayo at makapag-celebrate na din para sa engagement ng mga bata. Ipinahatid ko na rin dito ang mga pagkain sa hotel na dapat ay pupuntahan natin. Maya-maya lang ay nandito na rin ang mga guest na invited sa hotel. Hindi ko talaga inaasahan na ganito mangyayari pagkatapos ng proposal. Akala ko kasi nasa Paris pa rin kami. Doon hindi ganito kagulo mga media. Wika ni Jaime habang papaupo sa kaharap nilang sofa. Nagdatingan nga ang mga kaibigan at kaanak nila na invited sa engagement party at sa loob ng mansyon ng mga Del Rio na nila itinuloy ang party. Kahit malalim na ang gabi, ay masaya pa rin na ipinagdiwang ang engagement nila ni Mirasol at Reggie. Congratulations! By the way, this is my husband, Davis Mackenzie. Pakilala ni Ashley sa kanyang asawa, kina Mirasol at Reggie. Alanganin ng ngiti naman ang itinugon ni Mirasol sa babae. Bigla din kasi siyang nahiya dahil talagang pinagselosan niya ito kanina. Hindi naman kasi niya ito kakilala at hindi din na ikukwento sa kanya ni Reggie, ang babae. Nakapagkamay naman si Reggie sa asawa ni Ashley, saka ito bumaling sa kanya. I am happy to meet a famous and respected international model, designer in the world. Congratulations! Wika ng asawa ni Ashley. Tangka pa sana nitong hawakan ng kamay ni Mirasol pero hinarang naman ito ni Reggie. Thank you, Mr. Mackenzie. Sagot na Reggie habang mahigpit nitong hinawakan ng kamay ng lalaki. Tumawa naman si Ashley dahil sa inaasta ng kababata. So possessive. Wika pa ni Ashley habang natatawa kay Reggie. Let's get a drink, darling, before someone will break your hand. Sabi ni Ashley sa kanyang asawa sa kanya ito hinila at dinala sa bar counter. Ako lang may karapatan na humawak sa asawa ko. Pabulong na sagot ni Reggie kay Ashley. Ayaw din niyang iparinig sa iba pang bisita ang kanyang sinabi. Congrats, dude. Talagang tuluyan ka nang magpapakulong sa buhay may asawa. Mukhang kailangan na din namin maghanap ng babaeng magpapatino sa amin na. Wika ni Matthew, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Reggie. Baka magsisi ka, dude, kapag nahanap mo na ang babae magpapatino sa'yo dahil matitigil ka na sa mga pambababae mo. Sagot naman ni Henry sa kanilang kaibigan. Ikaw kaya, dude? Kailan ka ba mag-asawa? Mukhang wala ka ng oras para sa sarili mo ah. Masyado ka naman yatang naging workaholic simula nang naging doktor ka na. Pati nga kami na kaibigan mo, nakalimutan mo na rin. Sabi naman ni Mark, madalang na talaga silang magbonding na magkakaibigan. Simula nag-asawa si Reggie noon ay nagkanya-kanya na sila ng buhay. No time for that, dude. Saka na lang kapag nagkaroon ako ng oras. Bata pa naman tayo, kaya darating din tayo dyan. Sagot ni Henry sa kaibigan. Sabay tungga nito sa kanyang alak sa baso. Paano mga dude? Mag-enjoy lang kayo dito. Titingnan ko lang ang mag-ina ko sa taas. Baka kasi mag-tantrums na naman sa Ricky kapag hindi niya ako nakita bago siya matulog. Paalam ni Reggie sa mga kaibigan. Nakita kasi niyang paakyat na ang kanyang mag-ina kaya gusto niyang samahan ng asawa upang patulugin ang kanilang anak. Sige dude, kami nang bahala dito. Sagot naman ni Henry sa kaibigan. Nang buksan ni Reggie ang pinto ng kwarto ni Ricky ay nakita niyang hinuhubad ni Mirasol ang sapatos ng kanilang anak. Kaya mabilis siyang lumapit dito upang tulungan siyang hubadin ang sapatos ni Ricky. Love, ako na dyan. Umupo ka na lang sa kama dahil naiipit ang baby sa tummy mo. Nag-aalalang pinatayo ni Reggie si Mirasol saka pinaupo ito sa kama ni Ricky. Love, punasan mo muna si Ricky para masarap ang tulog niya mamaya. Sabi ni Mirasol sa asawa. Kaya agad naman na humalik sa kanya si Reggie at agad na inasikaso ang kanilang anak. Okay love, ako nang bahala sa anak natin. Dito ka lang, okay? Wika pa nito sa katuluyang hinubad ang kasuotan ng kanilang anak. Masayang pinanood ni Mirasol ang kanyang mag-ama habang pinupunasan ng kanyang asawa si Ricky. Nang matapos na sila ay agad din na binihisan ito ni Reggie saka pinahiga sa kama. Kagaya ng nakagawian ay binasahan muna ni Mirasol ng storybook ang anak bago ito nakatulog. Hinaplos pa ulit ni Mirasol ang mukha ni Ricky. Sa kanya hinalikan nito sa pisngi. Good night baby, I love you. Bulong ni Mirasol sa natutulog na anak. Halika na love, pahinga na rin tayo.
Wika ni Reggie sa asawa. Sa kanya ito inakbayan saka sila lumabas ng kwarto ni Ricky. Agad din silang pumasok sa dating kwarto ni Mirasol. Pagpasok nila sa loob ay agad na inilok ni Reggie ang pinto saka idinikit ang likod ni Mirasol sa pinto. Reggie! Pabulong na pagtawag ni Mirasol sa pangalan ng asawa. You are so beautiful, my wife. Wika ni Reggie. Saka hinawi ang buhok ng asawa na nakatakip sa mukha nito. Sa kanya hinalikan ang nakaawang na labi ng asawa. Mahigpit na niyakap ni Mirasol si Reggie. Parang bigla niyang namiss ito at tila isang buwan niya itong hindi nakita sa pakiwari niya. Agad naman na binuhat ni Reggie ang asawa at dinala ito sa ibabaw ng kama habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. Umupo si Reggie sa kama habang kandong nito ang asawa. Malalim ang kanilang paghahalikan na dalawa na tila wala ng bukas. Nagsimula na rin maglakbay ang kamay ni Reggie sa katawan ng asawa. Mariini ang tinitigan ng mukha ng asawa. Saka ito dumukwang at hinalikan niya ito sa labi. Mabilis lang ang ginawa niyang paghalik sa asawa dahil muli na naman niya itong tinitigan sa mukha. What? Tanong sa kanya ni Mirasol dahil nagtataka na rin siya sa ginagawa ng kanyang asawa. Para itong ewa na nakatitig sa kanya habang malalim na nag-iisip. Nothing. Naisip ko lang na selosa ka pala, love. Parang gusto mo nang sakalin sa Ashley kanina sa opisina. Wika ni Reggie habang may pilyong ngiti sa kanyang labi. Ikaw nga dyan, parang gusto mo nga rin durugin ang kamay ng asawa niya kanina. Sagot ni Mirasol sa asawa. Saka sila nagtawanan na dalawa. Love, gusto kong malaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Wala kang kaagaw dito. Wika ni Reggie at itinurupan niya ang kanyang puso. Mahal na mahal din kita, Reggie. Ikaw ang una at huling lalaki na mamahalin ko habang buhay. Sagot ni Mirasol sa asawa habang hinahaplos nito ang mukha ni Reggie. Ang nag-iisang lalaking iniibig niya ng tunay at pinagkatiwalaan at gusto niyang makasama sa habang buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala na nag-propose sa akin si Reggie. Noong panahon na niyaya niya ako magpakasal kami sa West ay hindi siya nag-propose sa akin, kundi pinakausapan lang niya ako na pumayag na magpakasal sa kanya. Dahil kung hindi ako pumayag ng mga sandaling iyon ay baka sa iba siya ikinasal. Ngunit hindi ko hinayaan na may ibang babae na may mag-ari kay Reggie kaya kahit napakabata ko pa noon ay pumayag ako magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko si Reggie mula noon at magpahanggang ngayon at siya lamang ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay at maging ama ng aking mga anak. Ngayon ay engaged na naman ako sa aking asawa at muli na naman kami magpapakasal na dalawa. Ngunit sa pagkakataon na ito ay sa simbahan na kami magsusumpaan at magsasabi ng I do na dalawa. Masasaksihan na din ng aming mga pamilya at malalapit na kaibigan ng aming pag-iisang dibdib. Hindi na ito isang secret marriage lang kagaya ng dati. Heto na naman kami mag-asawa at muli na naman namin pinagsasaluhan ang tamis ng aming pag-ibig. Ang sarap talagang humalik ng aking asawa. Nakakabaliw at nakakapagpawala ng tamang katinuan.